Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang bigyan ng kasagutan o katugunan, reaksyonan yung tanong ni Renz Balbao. Ang sabi niya, pwede bang gawing firing pin ang stainless steel? Ngayon ay sinagot ko na yan na hindi. Ngayon ay may nagtanong na naman. Okay, shout out kay Angel. Sabi niya, "Hi po. Mas maganda ba ang stainless steel rod po sa firing pin para hindi kalawangin po? God bless." Ngayon sinagot ko. Sabi ko, importante sa firing pin ay yung tigas ng bakal. At yung kalawang, kakalawangin lang ang bakal kung hindi naman ginagamit ng mahigit isang taon. Kasi hindi kakalawangin ng firing pin, lagi mo ginagamit yan, moving parts yan eh. So hindi yan kakalawangin ng basta-basta. Bago kalawangin yan, ibang parts muna ang kakalawangin, yung mga panlabas, ganyan. So may follow-up question, may follow-up si Angel. Matigas naman po ang stainless steel, ginagamit pa sa knife po sa pagputol ng bato. So ayan ay ibibigyan natin ng reaksyon yan. At bago natin yan bigyan ng reaksyon, ay gusto ko lang muna bumati sa lahat ng ating mga 37,270 plus na mga subscribers. Lalo tigit yung ating mga OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo na huwag tayong magkasakit, taglamig na, usong-uso ang sipon at ubo, at ingatan sa mga trabaho na huwag tayong madisgrasya o maaksidente. Ayan, at pasasalamatan ko rin yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil tayo nga po isang charity vlogger. Ang main purpose po ng ating YouTube channel ay mag-charity dahil ang ating pong kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent na nahirapang makapagpaaral ng mga anak. At maganda naman nakita natin dito sa ating kumpanya at wala naman tayong pinapag-aral na graduate ng mga anak natin, kaya kalabisan na po yung kinikita natin sa YouTube channel. Bagaman kaunti pa, tayo naman ay nagpapasalamat sa mga sponsor natin na nagpapadala ng pagmamahal dito sa ating GCash number. Ayan po yung GCash number natin. Okay, salamat sa mga sponsor natin sa pangunguna ni Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jobel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back sa iyong trabaho. At si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, meron kayong magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Ganon din, salamat kay Conrado Ilulaylio at Junar Diaz. Hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga, kahit po yan barya-barya, kung marami naman tayo, di malaki po ang matutulungan yan. At pag lumaki na po yung YouTube channel natin at dumami ang ating mga sponsor, tayo po ay magdadagdag na, tatanggap ako mula sa inyo ng mga estudyante na ating matutulungan. Ayan. At pinapaalala ko rin doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, ako po ay wala sa Pilipinas. 20 years na po akong nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ngayon ay bibigyan natin ng reaksyon yung katanungan ni Angel at ni Renz Balbao. Okay. So, hindi ko na sana ito bibigyan ng pero para maiwasan na yung mga pagtatanong pa, ay sagutin na natin ito. So, meron tayo ditong stainless steel na firing pin. Okay, ito, malalaman natin ang stainless, hindi dinidikitan ng magnet, at ito naman yung hindi stainless. So, halos lahat ng bakal ay ginawan ko na ng stainless. Dahil nga, siyempre, sa tagal na natin na gunsmith, siyempre, susubok-subok tayo ng Ngayon, alam ko na ang stainless ay hindi magandang gawing firing pin. Bakit ako may firing pin na may firing pin na stainless? Ito, hindi dinidikita ng magnet,
Hindi yan dinidikit. Ito hindi dinidikitan ng magnet yan, oh. 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 Samantalang itong isa dinidikitan niya, no. So, may ano dito, may nag-apply ng gunsmith. So, sinubukan namin. Saglit lang. Mamaya ka na tumawag, anak. Saglit lang, tumatawag yung anak ko. Hello, anak. Saglit lang, gumagawa ko ng video. Saglit lang. Okay. Mamaya na, tatawag ko sa'yo. Ayan. At gumawa siya nito. So, hinayaan ko lang gumawa nito. Ito ay sa rifle. Ito yung nasira. Pero matagal na ito na ginamit. Ito hindi naputol. Hindi nakilo. Dahil nga ito ay magandang klase. Ang naging problema nito, napudpud na yung dulo. Sa tagal na, napudpud na. So, gumawa siya ng bago, stainless. Hindi ako gumawa nito, yung nag-apply dito na ano. So, ang nangyari dito, sa stainless na ito, pumutok naman. Pumutok pero hindi tumagal. Dahil ang nangyari dito, kung nakikita ninyo ito, meron itong pin dito para hindi lumabas, para ito hindi lumabas. May pin ito dito. Na retaining pin. So, ang nangyari, nasira ito. Sa kapuputok, dahil pag puputok, umatras ito, puputok, atras. Nasira na, napudpud na yung stainless dito. So, lumabas ito. Paglabas niya, pinalo siya ng hammer dito. Yan, nakilo. So, yan. Yan ang katunayan na ang stainless ay hindi magandang firing pin. Stainless ito, ha. So, ayan. Kung gusto ninyong subukan, puputok yan. Ang tinatanong niyan ay yung tibay. Kaya yung ginawa kong videos kung ano ang magagandang gamitin ng mga firing pin ay isa na itong mga concrete nail. Isa ito sa maganda. Pangalawa nga, maganda rin ay yung valvula, engine valve ng makina. Okay, yung pinakita ko sa inyo, panoorin ninyo yun. Isa pang maganda yung mga barina na ganito. Itong mga ganito, puno ng barina, maganda rin yan. Kaso nga lang, sa torno talaga ginagawa yan. At pa ako nagtuturno ng mga ganito, ang ginagamit kong talim ay mga carbide tip ang ginagamit ko. So yan. So binigyan ko kayo ng kasagutan sa mga stainless. Magandang gawin ang stainless, magandang gawing knife kasi nga hindi kinakalawang. Siyempre, panggayat natin ng mga ano yan. Kaya kalimitan sa ating mga kitchen ay mga stainless knife. Okay, yung mga pangputol ng bato, wala akong alam dyan sa mga pangputol ng bato. Hindi ko alam kung anong klaseng stainless yun. Pero itong stainless bar, round bar, na hindi kinakapitan ng magnet ay nasubukan ko na at maraming beses na akong gumawa nito. May ginawa akong stainless may ginawa akong firing pin na ASAB steel. Ngayon ay binibreak in pa mga 2 weeks nang ginagamit. Hindi pa naman ipapakita ko rin sa inyo yung ASAB steel. Kung maganda. Kasi ang ASAB steel ay nasusubuhan. Ang stainless po, kahit subuhan ninyo, hindi titigas yan. Ang stainless. Hindi po yan tumitigas, ang stainless. Kahit subuhan ninyo. So, sana sa kasagutan ko ito ay mabigyan kayo ng linaw. Ang isa ko pang marami akong gustong bigyan ng reaction pero welcome naman kayo dito sa ating welcome naman kayo dito sa mga comment dito. Hindi ako nakikipagdebate Hindi ako nakikipagmagalingan. Kaso nga lang kaya ko sinagot ito ay marami nang nagsasabi at marami nang nagtatanong about sa stainless na firing pin. So hindi ko na mabilang yung kaya binigyan ko na rin ng linaw. Wala namang problema, gumawa kayo ng stainless. Puputok yan. Puputok. Ang tanong lang dyan ay kung tatagal ba. Kung tatagal. So, kung sa tibay at tibay, yung mga nire-recommenda kong bakal ay yun talaga ang subok ko na. Dahil hindi naman ako magre-recommenda sa inyo ng bakal na ng materials na hindi tatagal. Dahil nga ang dito sa amin ay shooting range. Hindi man ito yung mga pansariling baril. Siguro kung pansariling baril, pwede stainless. Pero baka, ang ko lang, kaya hindi ko
ina-advise, baka kayo ikompormiso, baka pumutok yan, tinisting niyo pumutok, baka sa panahon ng inyong kagipitan, maging mitsa pa ng inyong buhay. Hindi ninyo mapakinabangan dahil nga nagkamero ng problema. Yun ang mahirap sa mga firearms. Okay, kaya rin nga, yung mga, ito pa isa, yung mga ng mga danaw, yung mga paltik, pumuputok yan. At may nagano pa sa akin na yung mga nanonood ng video na yung mga underworld, pumuputok yan. Wala nga lang quality control at hindi natin alam ang mga ginamit na bakal o materialis. Yun ang problema sa mga baril. Kung hindi natin alam yung mga ginamit na materialis. Kaya mga nagko-comment yan, ayoko makipag-diskusyon sa inyo. Kung gusto ninyo yung danaw o paltik, walang problema sa akin yan. Nagbibigay lang ako ng payo at advice sa aking mga subscribers. Kasi nga, baka mamaya, mag-advise ako sa inyo ng gamitin ninyo ng stainless, pumutok. Ngayon, nagipit kayo ngayon, panahon ng life and death ninyo, ginamit ngayon ninyo, pumalpak. So, naging konsensya ko pa yon na nagturo ako ng ganun. So, hindi ako magtuturo sa inyo ng ikapapahamak ninyo. Tandaan ninyo yan. Dahil ako ay matagal na akong nagtuturo, matagal na akong gumagawa ng baril, 20 years na ako dito sa aming kumpanya. Ito ay shooting range. Alam ko na ang mga materialis na mga pupwede at yung mga tatagal. At sa tagal ko na rin na machinist, o yung mga kumukontra sa mga experience ko, experience ko. So, hindi ko pa pwedeng ibahagi sa iba yung experience ng iba. Halimbawa, may nabasa ako o napanood ako, hindi ko naman na-experience, hindi ko ibabahagi sa inyo yun. Maliban lamang kung yan ay history. Sa mga date, sa mga pizza, pwede yan dahil hindi naman ako nabuhay nung ganong pizza. Pero yung mga materialis, yung mga paggagawa, na napanood ko lang, ay hindi ko po pwedeng ibahagi sa inyo. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa inyo ay based on my experience. Dahil sa edad ko na ito, 63, nag-umpisa ako mag-machine shop, ay bata pa ako, may machine shop na kami. Grade 4 pa ako, may machine shop na kami. Kaya nga yung tatay ko, pinamana sa akin yung machine shop namin hanggang sa ako'y nakapag-abroad. So yun lang masasabi ko sa inyo, based on my experience lahat, ang aking hindi ko ibinabahagi yung mga nabasa ko, yung mga napanood ko, hindi ko ibabahagi yan. Kung napanood ninyo yung Underworld na gumagawa ng napanood ko na rin yan. Napanood ko na rin yung mga Pakistani na gumagawa ng baril. Lahat napanood ko na rin yan. Nagre-research din ako. Pero hindi ko ibinabahagi sa inyo yung mga nare-research ko. Ang binabahagi ko lamang sa inyo ay yung mga base sa aking experience dahil yun ay karanasan ko. At mas pinaniniwalaan ko yung aking karanasan at naging experience. So, ayan lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi po ako nakikipag-debate sa inyo, hindi po ako nakikipagmagalingan. Kung may experience kayo, ibahagi ninyo sa ating YouTube channel at babasahin din natin yan. bahala ng paniwalaan ng mga viewers natin. Okay, ito lang ang masasabi ko. God bless us all. Thank you very much.